Guys, ito yung aking bagong project. Tatayuan ng bahay ng aking kapatid na babae. Yan. Nakabili sila ng lote dito sa lugar namin sa Parok 5. So bali yan, puputulin pa yung puno, pupukayin yung mga ugat. Malaking trabaho. So bali ako, ito ang ginagawa ko. Nag-asikaso naman ako nitong pangporma, pang-layout. Magugulay ba yan? Palay, magandang gulay. So ito guys, so bago namin putulin yung puno ng langka, so kinuha muna namin yung mga bunga dahil sayang naman kung itatapon lang yung mga bunga. Maraming bunga kasi yung langka na yan. Yan, kahit yung maliit pwedeng gulay yan. Kinuha muna namin yung mga bunga bago namin ito tuluyang pinutulas pa yung puno. So kung mapapansin nyo, halos maraming puno dyan sa paligid ng lote. Ginagawa ko itong bahay ng aking kapatid. Nakabili sila ng lote dito sa lugar namin sa Parok 5. So bali ngayong araw nagpiprepare muna tayo ng forma dito sa paligid ng ating itatayong bahay. So kailangan kasing unahin natin to, ang paikot na to, para makuha natin yung hangganan ng loteng ating nasasakupan. And then pag napaikutan na natin siya ng 2x2 na kahoy, ili-layout naman natin yung division ng ating magiging kwarto, living room, CR, at kung ano pang dapat nating ilagay dito sa ating gagawing bahay. So bali ngayon, preparation muna tayo. Medyo mahirap lang kasi ang simula natin kasi matrabaho to. Ayan. So bali meron pa rin kasi kaming puputulin na puno na nasakop nitong lote. Ayan, kung mapapansin nyo yung malaking puno na yon, puno ng langka. Kailangan nating putulin at hukayin yung mga ugat, kasi hindi natin siya pwedeng hindi hukayin, kasi magkukos siya ng ampaw sa ilalim pagka nabulok yung kahoy. Kaya kailangan natin siyang hukayin. So actually marami na kami na putol at nahukay na puno dyan. Awa naman ng Diyos, madali naman siyang hukayin kasi malambot naman yung lupa. So kailangan lang talagang pagtiyagan para matapos natin yung hukay. So bali ngayon ang ginagawa ko is tuloy-tuloy lang sa pagpuporma ng kahoy na ito. So bali ang gamit nating kahoy is 2x2x10. So medyo nagtipid tayo sa kahoy at napakamahal ng kahoy, kaya pinag-ari na natin yan. So kung ito yung matatapos natin, isusunod naman natin yung preparation para sa bakal. So magpuputol tayo ng bakal and then magpapabricate tayo ng mga stirrup. Naka-order na rin tayo ng gagamitin nating mga hollow blocks, bakal, graba, tsaka buhangin. So bali bukas magdadagdag naman tayo ng semento at iba pang mga kailangan. Habang ito namang aking dalawang helper ay pinasimulan ko na munang ipahukay itong puno ng langka para atin ng maunti-unting maialis dito sa lote na ating nilalayout. So bali isang punong nyug, isang punong langka, isang puno ng
anarong at ilang puno ng saging ang aming tinanggal dito sa lote na ating tatayuan ng bahay. So ganyang kahirap ang ating dinanas sa pagtatayo ng bahay itong aking bayaw. O bali itong aking bayaw ay katulong lamang namin sa umaga dahil siya ay pumapasok ng alas 2 ng hapon. Kaya pagdating ng tanghali, dalawa na lamang kami ng aking helper. So bali ito, kung mapapansin nyo, makikita nyo habang sila ay naguhukay, ipiniprepare naman natin itong gagamitin nating mga bakal para sa stirrup at para sa mga horizontal at vertical ng ating itatayong mga poste at pundasyon nitong bahay na ating gagawin. Yan. So bali ang sukat ng bakal na ating ginamit ay 10 mm para sa ating mga vertical at 9 mm naman para sa horizontal. So bali 6 na 10 mm na vertical ang ating ginamit at 9 mm naman ang ating column at binigyan lamang natin ito ng space na 20 cm ang pagitan nitong column para sigurado natin na matibay ang ating itatayong mga poste maging ng pundasyon itong bahay.